Bella, nasaan ang ate mo? Bakit? Pupuntahan mo siya? Oo, kailangan ko siya makausap. Palagi na lang si ate. Paano naman ako? Maayos na ang anak mo, Miss Santiago. Mas makabubuti kung makapagpatingin kayo sa psychiatrist. Rafael! Pasensya na po. Napagkamalan lang kayo nitong alaga ko. Dennis. Bella. Magandang gabi. Tita! Pumasok ka na sa kwarto mo. Bakit ba? Ano ba problema niyo? Anak, ayoko nang sumasama ka sa lalaking yon. Gusto mo bang umalis kasama ko? Saan tayo pupunta? Paano nga kung luwagan ko nga siya? Pero hindi naman siya magbago. Kahit saan mo gusto. Kailan? Ngayon na. Di ba meron kang kaibigang psychiatrist? Baka matulungan niya anak ko. Aling Maxima, nakita niyo po ba si Ma'am Soledad? Nandun sa itaas. Bakit? Oh, Bernie! Napadaan ka. Nakita ko po kasi si Bella, puntang Parola, may dalang bag. Nagpaalam po ba siya sa inyo? Ano? Halika, Soledad. Puntahan natin. Dennis! Bella? Okay ka lang? Ha? Hindi pa ba tayo aalis ngayong gabi? Naiwanan na kasi tayo ng huling biyahe ng bangka eh. Kaya dito na lang muna tayo, ha? Kaya lang, baka malaman nila sa bahay na wala ako dun. Bakit? Nakasunod ba sa'yo? Tatawag na ako ng mga pulis. Soledad, huwag kang mataranta. Puntahan natin. Baka naman pwedeng pag-usapan ng hindi na nalalaman ng iba. Sige na, Maxima. Usapang pamilya to. Wala naman. Alam mo, isipin mo. Bukas, makakalaya ka na sa Punta de Santiago. Talaga? Ate, bakit may baril ka? Protection ko to. Mahirap na makipagsapalaran pa sa pagkakataon. Aanhin naman natin yan. Mainam nang sigurado. Baka nga si Dennis ang katagpo ni Bella. Alam naman natin kung anong kayang gawin ng lalaking yun. Kunin mo. Ayoko. Sino yan? Kapatid ko nag-text sa akin. Tinatanong ko uuwi ako eh. Ay, hindi ba nabanggit mo sa akin na may kapatid ka? Kakambal. Wow! Ang cool nun ah! Nasaan na siya? Nasa States eh, nag-aaral. Bakit di ka sumama sa kanya? Eh, hindi pwede eh. Hmm? Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi na pwede sabihin yan, ha? Hindi na pwedeng sabihin na hindi na pwede. Okay? Barilan mo siya, Soledad. Sinasaktan niya ang anak ko. Layuan mo, anak ko! Iputok mo na, iputok mo na.
Lalayo ako. Hindi ako lalaban. Nakataas ang kamay ko. Bakit? Alis ako. Wag. Hello, Hepe. May nangyaring krimen dito sa Parola. Pumunta ka. Manang Maxima, Diyos ko po, ang balita po ni Tony, nagkapatayan po daw sa Parola. Ano? Sige, ma'am. May nalaglag sa bangin. Puntahan nyo. Tingnan nyo. Sa bangin. Kayo nang bahala kay Soledad, ha? Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para magbigay ng statement. Susunod na lamang ako. Ayusin ko muna ang pamangkin ko. Sige po. Bakit mo ginawa yun? Halika rito. Kaya po. Bakit sumagot ka? Hindi ko maintindihan. Bakit mo pinatay? Sumagot ka! Si Bella. Nasaan si Bella? Hindi ko po alam eh. Yung phone book, kunin mo. Dali. Opo. Kailangan Opo. matawagan si Christina. Opo. Tita, bakit niya ginawa yun? Tita, patay na daw. Hello? Christina? Si Yaya ito. Christina, ang mama mo. Christina, may nangyari sa mama mo at kay Bella. Kailangan mo umuwi. Sasabihin ko na lamang sa'yo lahat pagdating mo. Ayokong pinangungunahan ako sa mga desisyon ko. Ako lang magsasabi sa pamangkin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala kang tatawagan at wala kang sasagutin na kahit kaninong tawag. Si Bella. Nasaan si Bella? Anong nangyari sa mag-ina?
Christina. Sino Mama at Bella? Bella? Mama? 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 Tito Socorro, nasa sina Mama at Bella? Nasaan si Mama at Bella? Umibig ang kapatid mo sa isang estranghero, si Dennis. Hindi sang-ayon ng mama mo. Hindi ako naniniwala sa simula. Pero may nagsabi na kalaguyo raw ni Soledad ang lalaking inibig ng kapatid mo. Isang gabi, naganap ang lahat. Tumakas si Bella. Nalaman ni Soledad ang lahat. Nauwi ang lahat sa isang malagim na katapusan. Napatay ng mama mo si Dennis. At si Bella. Kailangan kong makausap si Christina. Pati na rin si Bella. Kamusta na kaya ang mga anak ko? Baka nasa mansyon nyo. Maghintay ka lang. Hindi ka maiinip. Darating din ang anak mo. Kung ako sa'yo, huwag kang umasa. Labas-masok ang mga tao sa islang ito. Tayo lang naman ang dumarating na madalas na hindi nakakalabas. I am so hot. Bruno, Fai, tsaka water. Yes, ma'am. Bakit? Hindi naman kita inutusan na sumama sa... You know what, Enrique? You're right. We should welcome Party Christina at the mansion. Ayan. Sa'yo yan. Kapag tinigilan mo yung Carabao English mo. You give me check when I did no right or did I do wrong? Alam mo, Carlota, tuwing magsasalita ka ng English sa harap ng tao, nanliliit ako at halos matunaw. Disaster! Dadagdagan ko pa yan kapag siniper mo yung bunganga mo. Sige, isang araw lang, 24 oras. Bella? Si Ate Christina nito. Nakikilala mo pa ba ako? Tutulungan kita. Tutulungan kita. Iiwan niyo na ako. Iwan niyo na ako lahat. Umalis ka! Umalis ka! Iwanan niyo na ako! Susi! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Iwanan niyo ako! Kailan? Iwanan niyo ako!
Tita, sino hong nagkulong kay Bella sa parola at nakanino ang susi? Nananakit na siya ng iba. Pati ang sarili niya, sinasaktan niya na. Kahit na ho, tita. Hindi niyo dapat pinabayaan na nakagapos si Bella na parang baliw. Pwede ba? Huwag ka nang makisawsaw sa mga Santiago. Hindi mo naman problema yan, ah. Nagsalita naman ang hindi nakikialam. Tataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin kumikilos eh. Ay. Sandali. Sino nga pala mamamahala ng mga negosyo ng mga Santiago ngayon nakakulong na si Soledad? Si Socorro ang mamamahala ng lahat. Christina, baliw na ang kapatid mo. Isa pa ayaw niyang umalis doon. Kesa makapanggulo siya sa ibang lugar, naisipan kong ikulong na lang siya sa parola. Niisip niyo pa yung ibang tao? Na may iskandalo ang pamilyang to? Tita naman, paano naman si Bella habang buhay na siya titira doon? Paano na mga kambal? Si Christina, maging abala sa kaso ng mama niya. At wala pa rin balita tungkol kay Bella. Ang sabi sa akin ng amiga ko, nasa Maynila na raw si Bella. Ang bida naman sa akin ni Marisa, nandun lang daw sa mansyon, nagkukulong dahil nahihiya. Teka, maitanong ko nga kay Soko para may maibida ako sa aking mga amiga. Mayor, meron na po kayong courtesy call ng alas 11 mamaya. Okay. Tato, salamat to. Ano ba sadya nyo rito? Makakasagutan ako. Sige. Huwag ka mag-alala. May darating na psychiatrist na tutulong sa kapatid mo. Tita, bakit hindi niyo kaagad sinabi sa akin? At sana nakauwi ako kaagad. Sana hindi lalala na gato ang sitwasyon. Eh, ayaw ipaalam sa iyo ng mama mo mga nangyayari dito. Baka daw mag-alala ka pa. Hindi ko naman alam na ganito ang kahinatnan ng lahat. Walang may gusto nito. Si Mama, may abogado ba siya? Inaasikaso ba yung kaso niya? Umami ng mama mo sa krimen. Sinabi niyang nabaril niya si Dennis. Ang sabi pa niya, pinagsasamantalahan daw ni Dennis si Bella at may dala tong baril. Pero nandun ako, Christina. Naghahalikan lang si Bella at Dennis. Wala siyang hawak na baril. Pupuntahan ko si Mama. Kailangan ko siyang makausap. Akin na yung susi ng parola. Mayor, Dr. Moran po, courtesy call daw po. Come in. Arnel, Dr. Arnel. How are you, Doctor? Oh, upo kayo. Magdamas! Bilisan mo, bilisan mo! Ikaw pala yung nabanggit sa akin ni Ben na bagong psychiatrist ng kulungan. Napakabata mo pa. At nabasa ko ang resume mo. Very impressive. Kaya lang nagtataka ako, Doctor. Bakit nagkaroon ka ng interes sa Punta de Santiago? Napakalayo ng lugar namin sa Maynila.
sa mga tao rito. Mababait sila lahat. Salamat po. Lalo na ako. Anak, buti dumating ka na. Ama, ano nangyari? Nakwento na ba sa'yo ng Tita Socorro mo? Mama, gusto kong manggaling sa'yo. Gusto kong marinig mula sa inyo. Si Bella. Si Bella, ang kapatid mo, anak. Hindi ko pa siya nakikita ulit simula nang ipinasok ako dito. Ano nangyari sa kanya? Mama, sabihin niyo sa akin kung ano nangyari para matulungan ko kayo. Alam mo na ba yung tungkol kay Dennis? Oo, Mama. Usap-usapan dito sa bayan, na may relasyon kayong dalawa. Hindi totoo yan! Hello? Ma'am Socorro, si Mayor Enrique raw po. Hello? Socorro? Bakit ka napatawag, Mayor? May balita na ba tungkol sa kaso ni Soledad? Napapansin ko, tahimik yata ang kampo mo simula na pumutok ang balita. Hindi tungkol kay Soledad ito. Tama ba ang dinig ko? Inilalaglag mo na ba ang pamilya Santiago? Dati-dati, parang sinisila ba ng tumbong mo kapag nangailangan sa iyong pamilya ko? Bakit parang napipi ka yata bigla? Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ng mga tao yun, anak. Wala kaming relasyon. Wala kaming relasyon. Ang gusto niya talaga si Bella. Oo, Mama. Naniniwala ako sa inyo. Pero anak, bakit ka sa akin? Masamang impluensya siya sa kapatid mo. Baka nakalimutan mo na inamin na ni Soledad ang krimen. Kaya wala na akong magawa. Eh bakit si Fidel dati? Hindi ba inamin din niya na siyang may kasalanan? Bakit ako ang nakulong? Aalis sila. Isasama niya ang kapatid mo, kaya pinigilan namin sila. Malitang bayolente si Dennis. Marami na siyang kinasasangkot ang away dito sa bayan natin. Kaya naisipan ng Tita Socorro mo, magdala daw kami ng pamproteksyon para sa sarili namin. May baril siya, anak. may baril si Tita Socorro. Ang panahon noon. Tama ka, Enrique. Iba talaga ang noon sa ngayon. Dahil ako na nasa kapangyarihan ngayon at ikaw na nangangailangan sa akin. Oo. Anak, nadatnan namin si Bella at si Dennis. Nilalampas na nga na niya ang kapatid mo. At nakita ko may baril siya. Kaya bago niya kami ipahamak lahat, binaril ko siya. Nasabi sa akin ni Tita Socorro, wala daw dalang baril yung lalaking yun at hindi niya pinilit si Bella. Meron! Meron siyang dala. Nakita ko, sigurado ako. May baril siya. Sigurado ako. Yan po si Soledad. Sana, Dok, matulungan niyo siya. Huwag kang makikinig sa mga naririnig mo, lalo na yung mga ibinulong mismo sa'yo. Ano pong ibig niyo sabihin? May humiling kasi sa akin na isang kaibigan na hindi ko matanggihan. Anong kahilingan yun? Bella? Yaya? Yaya, si Bella. Rafael, nasan ka? Rafael, hindi ko na kaya maghintay. Rafael! Di ba